Okay, kapag tiningnan mo to, anong unang papasok sa isip mo? Mukha lang listahan ng mga pangalan at numero, di ba? Parang ang boring. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na itong mukhang simpleng listahan na to ay isa palang napaka-epikong kwento? Isang paglalakbay mula sa isang lumang mundo patungo sa isang bagong-bagong simula. Halika, silipin natin. At yan mismo yung tanong na titingnan natin ngayon. Kasi, alam nyo, hindi ito basta-bastang family tree. Ito yung pundasyon, yung simula ng isang kwentong babago sa kasaysayan ng buong mundo. Isipin niyo yung chapter na to na parang isang tulay, okay? Sa kabilang dulo, nandun yung mundo ni Noah, yung kakabangon pa lang mula sa malaking baha. Tapos sa dulo nitong tulay, ayun, doon na magsisimula yung kwento ni Abram. Itong listahan ang kumukonekta sa dalawang napakalaking era na yan. Pansinin nyo ha, may pattern. Paulit-ulit yung sinasabi, pangalan, ilang taon siya, tapos naging anak niya si ganito. Para siyang tugtog ng drum, di ba? Paulit-ulit lang. Pero hindi yan aksidente. Sinasadya yan. Nagsaset up yan ng isang ritmo para sa isang mas malaking revelasyon mamaya. So, hindi to random na listahan lang. Isipin nyo na isa itong countdown, 10 henerasyon, isang diretsyong linya mula sa nag-iisang pamilyang nakaligtas sa baha patungo sa isang bagong-bagong pangako sa hinaharap. Okay, dito na tayo magsisimulang maging parang mga detective. Kasi, kung titignan nating maigi, hindi lang to basta pangalan at numero. May mga nakatagong kwento at patterns dito na kailangan nating tuklasin. So ayan, yan yung buong 10 henerasyon, nakalatag sa harap natin. Mula kay Shem, yung anak ni Noah na nakaligtas, hanggang sa huling pangalan sa listahan, si Abram. Bawat pangalan dyan, parang isang baitang sa hagdanan, palayo sa nakaraan at palapit sa isang bagong pangako. Pero teka, hindi lang mga pangalan yung nandito, may mga numero rin. At alam nyo, dito nagiging mas exciting ang lahat. Ano kaya ang kwento sa likod ng mga edad nila, yung haba ng buhay nila? At heto na, kitang-kita agad sa data, di ba? May isang grabe, nakakagulat na trend. Tingnan nyo yung pagbagsak ng haba ng buhay. Si Shem, 600 years. Tapos, pagdating kay Nahor, boom, 148 years na lang. Parang may nagbabago sa mundo sa mismong kalitasan ng tao, sa bawat henerasyong dumadaan. At pagkatapos ng 9 na henerasyon na pare-pareho yung format, bigla parang nag-zoom in yung camera. Mula sa malawakang tingin sa kasaysayan, ngayon magfo-focus na tayo sa isang pamilya lang. Dito, parang biglang pumreno yung script. Hindi na lang siya ay naging ama ni... Biglang may mga detalye na. May mga pangalan ng asawa, may pamilya, may drama. Ang pagpasok ni Tera sa eksena, hudyat yan. Parang sinasabi sa atin, okay, dito na magsisimula yung totoong kwento. So, ipinapakilala sa atin yung 3 anak ni Tera. Si Abram, na siya yung magiging bida natin, si Nahor, at si Haran, na tatay naman ng isang kilalang karakter, si Lot. Mahalaga yung 3 yan, tandaan nyo sila. At dito na magsisimula yung mga pangyayaring huhubok sa pamilyang to. Isang trahedya ang tatama sa kanila at yon yung magtutulak sa kanila na hanapin ang kanilang kapalaran sa ibang lugar. At ito yung unang dagok. Isipin nyo yung sakit nito. Namatay ang anak, si Haran, habang buhay pa yung tatay niya, si Tera. Sa kultura nila, malaking trahedya yan, isang pambihirang pangyayari na talagang nag-iwan ng piklat sa pamilya. So dahil wala na si Haran, yung bigat ng responsibilidad para ipagpatuloy yung family line napasa na sa 2 natitirang kapatid. Nasa balikat na ngayon ni na Abram at Nahor ang kinabukasan ng kanilang angkan. At dito na natin makikita yung pinakaunang malaking problema. Tignan nyo, si Nahor, okay, nag-asawa siya at nagpatuloy yung linya niya. Pero si Abram, yung bida, yung pinagtutunan ng pansin ng buong kwento, ang napangasawa niya, si Sarai, nabaog. Yung mismong pag-asa ng angkan, walang kakayahan magkaanak. So dito na tayo napunta. After 10 henerasyon, yung pinaka-importanting linya, yung linya ni Abram, parang napunta sa isang dead end. Paano magpapatuloy yung pangako kung walang tagapagmana? Yan yung malaking krisis. At siguro, dahil sa trahedya at sa krisis na to, nagdesisyon yung pamilya, alis tayo dito. Kailangan nilang maghanap ng bagong simula
ng bagong tahanan. Pero, yung paglalakbay na yon, hindi pala magiging ganon kadali. So ano ba yung plano nila? Simple lang, umalis sa kanilang bayan sa Ur at ang destinasyon ang lupain ng Canaan. Pero sa di malamang dahilan, hindi sila nakarating doon. Huminto sila sa kalagitnaan ng biyahe sa isang lugar na ang pangalan ay Haran. Yung pagtigil nila sa Haran, yan ay simbolo ng isang hindi natapos na misyon. May plano sila, may destinasyon, pero hindi nila narating. Na-stuck sila. Naantala yung pag-asa nila para sa isang bagong simula. At doon na mismo sa Haran, sa lugar kung saan sila natigil, doon na rin namatay si Terah sa edad na 205. Yung pinuno ng pamilya, yung nagsimula ng paglalakbay, hindi niya kailanman nasilayan yung lupaing pinapangarap niya. So dito tayo iniiwan ng chapter na to. Isang biyaheng hindi natapos. Isang pangakong parang napako. Patay na yung ama, baog yung tagapagmana. At stranded sila sa isang lugar na hindi naman nila dapat puntahan. Ang tulay na binuo ng 10 henerasyon parang biglang naputol. Ang malaking tanong ngayon ay ano nang mangyayari?